Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church, good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at nandito na naman po tayo sa inyo pong paboritong programa. Walang iba kundi ang impormasyong pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang madagdagan na naman ang kaalaman patungkol po sa ating kalusugan. Alright? At hindi ko na po papatagalin pati, we welcome ko ng aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc. Good morning. Kamusta na ang iyong pakiramdam, Doc Julie? Ayos na. Yon, Salamat magandang sa balita. Panginoon, oo. Oo, kasi marami nagpe-pray para sa atin eh. Oo nga eh. Maraming salamat. Ang Panginoon lang nakakaalam kung sino-sino kayo, pero alam ko lahat kayo. Amen. Oo. Nagpapalanginan sa isa't isa. Yon. Oo. Yan. At kamukha niya si John Kilayko. Yun naman. Pinagpe-pray ko yan. Wow. Oo. Si Nasana ano, ma'am? Lumir. Pinagpe-pray ko rin yan. Opo. Si Vince, pinagpe-pray ko. Yung bago dito, sino yan? Huwag ka munang tatabi-tabi dito sa akin at hindi pa kita kilala. Anyway, Pagmano ka mamaya. magandang umaga, masayang umaga po sa inyong lahat. Yon, At oo. ewan ko ba, ba't ako excited? Excited. Parang nandun Kasi pa- week starter natin to, Doc Julie. Oo nga. Oo, week starter natin ito para po sa mga kapatiran natin na Saka nandyan. parang may hangover pa ako nung Sunday. Ay, oo. Ewan ko ba, tuwan-tuwa ako nung Sunday. Oo, Ang matindi galing talaga. ng choir. Oo. Choir pa lang eh, no? Oo. Oo, sabi nga ni Doon Pastor ako RJ, kahit hindi na daw mag-preach eh. Doon ako kumanta na hindi nakinilabutan ako. Hindi, grabe kasi, Yung sa di ba? sobrang Oo. yung talaga bang nagpupuri ka na, Yes. hindi nakanta eh, nagpupuri ka na. Correct. Yun Tama ang, po yun yun. ang pakiramdam ko. Kaya Siyempre, nandun si Ma'am Jenny Rose. Umawit din si Ma'am Jenny Rose noon. choir na nga eh. Oo, at hindi. Ano ba si Jenny Rose? Oo, nandun siya, ma'am. Ay kaya pala Kitang-kita yung space niya dun sa harap eh. inayos naman ng pastor na Oo, ang mga in-spacing eh. Oo. Kaya yung binigyan talaga, nilaanan talaga kay Ma'am Jenny Rose ng Okay. espasyo. Hindi siya sikip. Hindi Oo. talaga, ma'am. Oo. Hindi Anyway, napakaganda po ng ating Victory Sunday. Victory Sunday. Oo. Kaya sa lahat po ng mga corners, ay muli congratulations po sa atin. Tagumpay na naman ang ating 34th anniversary special po natin. At syempre, looking forward ako para sa Sunday. Yan. Makikita-kita. Oo, Diyos eto ko, na. Parang, Ito na talaga yung real McCoy ng Oo. kung sino talaga na yung mga babalik pa Oo. kahit walang selebrasyon. Oo. Oo. Kailangan i-saturate ulit sila. Ganun Oo, ba yun? i-follow Oo. up at alamin kung anong mga ginagawa at anong kamusta yung pananambahan. Yan, ganyan tayo sa simbahan natin. Tsaka, excuse me. Yeah. At saka yung mga nangako sa'yo na hindi pumunta, baka Pwede naman, pa. Oo, baka Oo. humabol pa. Madami pa yun, Oo. madami pa yun, Doc Julie. Oo. Marami pa tayong mga iniimbitahan na hindi pa sila nakapunta. Kaya trabahuhin natin yun. At siyempre, ako natutuwa dahil sa pagbabalik ng Mami Hilda. Ay, oo. Oo. Oo, salamat sa Ah, Panginoon. Kasi namimiss ko siya, kaya ayun, pinag-pray ko din na makarating siya at sinagot naman tayo ng Panginoon. Amen, Oo. amen. Shoutout muna sa mga nanonood ngayon. Sila Ma'am Rhea Espiritu. Speaking of Ma'am Rhea Espiritu, yung kanyang carrot cake ay napakasarap. Talaga naman. Natikman ko na. Na naman? Oh, hindi, yung binigay mo na yon. Yung binigay mo na yon, natikman ko na. Parang At, hindi nawawala yung lasa. Oo, hindi pa. Oo. Pero unti-unti nang nawawala yung lasa ng banana cake. Oo. Hindi ko na wala. Banana cake din yan eh, di ba? Si Ma'am Rhea. Oo, Hindi di ko na. pa natitikman yan. Oo, nawawala na unti-unti yung lasa, Hindi ma'am. Eh. mabait naman yan. Pero hindi.
Isa pa rin doon sa parang may hangover ako, yung aming handaan. Handaan, oo. Grabe na Talaga, naman. meron kaming laing, meron Oo. kaming pakbet Ay! na Ilocano. Kulang na lang meron- talaga magkaroon ng fireworks sa loob ng simbahan. Oo nga, grabe. Hindi Sa loob ng simbahan, maubos-ubos eh. Talaga. Sobrang saya ng mga tao. Salamat sa pastor, sa church. Ay, oo, yeah. Dahil, grabe yung sa itlog Oo. pa lang. 1,500 eggs. Oo. Tapos Kaya ang congratulations sarap din din sa nung nagluto ng pansit. Alam ko Oo. si Melody yan eh. Congratulations, kitchen crew, no? Parang Oo. natin yung kitchen crew na yan at Oo. talagang akalain nyo, pinakain nila yung buong Oo. buong church. Mga Oo. 3,000 yun. Ang tindi, no? Tsaka yung may adobo pa. May adobo pa, Opo. ma'am. Oo. Hindi tinipid na adobo. Yes, hindi talaga. Hindi yung chicken na ganun lang. Oo. Kundi chicken talagang Sa madaling sabi ako talagang Tuwang-tuwa ang tuwan-tuwa. Na-feel ko talaga yung victory. Yes, Oo. tagumpay talaga. Tagumpay. Tagumpay. Kaya mga kapatid, no, patuloy niyo pong panalangin na yung mga bisita na karating ay sila ay talaga magpatuloy sa ating pananambahan, no? At ay si Ma'am Cyril nanonood Talaga, Doc Julie, oo. ayun. Si Ma'am Chris Capote Yan. Ampig. Yun, Oo. Sir Noel Gumabay. Happy watching. Ayan, si Ma'am Gretchen Bouncit. Ayan, hello po. Keep watching din po. Ma'am Joy Rico. Yun, Hello, ayan. ma'am. Blessy May Jeronimo. Yan, and also kay Sir Ramon Escalada. Uy, nandito na si Ivan. Kaya Uy, pala ayan, masaya kaya ako. pala. Oo. Ayan, si Ma'am Sandra Fernandez Bergancia at si Ma'am Cynthia Gumabay. Ayan, hello po. Happy watching po sa inyo po lahat. Yusoka. Ano ibig sabihin nun? Baka mga taga Hong Kong to, ma'am. Itong mga Oo ganyan-ganyan. nga. Good na morning, yan, eh. ma'am. Hello po, good morning po. At kay Ma'am Leonor at kay Saki Mista. Class ministers, shout out pala sa inyo. Ayan, Vince Aldrin Yu, a.k.a. Bobby. Sir Ayan. Ramon Escalada. Good afternoon, Yun, sir. oo. Sabi ni Ma'am Rhea Espiritu dito, thank you, kitchen crew. Ayan, talagang nagpagal po yung mga yan. Akalain mo, luto nila talagang pang libong tao. Oo, 1,000, 3,000, 2,000 na katao yata yung Tsaka yung pinaghandaan mga nila. area members, binigay din nila yung the best nila. Yes, totoo po yan. Meron kaming Naghanda din. meron kaming ube Ay, na talagang ube. talaga naman. Kay Mama Rico, Mrs. Rico. Ayun, Si, oo. ano ba pangalan nun? Ako, Diyos ko, nakalimutan. Lani, oo. oo. Nawala rin ako. Na, Oo. sa sobrang sarap ng... Oo. oo. Kaya mga kapatid, alam ko rin naman lahat kayo nag-enjoy during that Oo, time. lahat. Oo, Oo. talagang it's a great fellowship mga kapatid. At ang ating mahal na pastor, kita rin naman po sa kanyang mga mata ang kanyang saya Oo. during that time. No? Kaya kung ang ating mahal na pastor ay napapasaya po natin, how much more ang ating Panginoon. Oo. Diba? Kaya mga kapatid, sa lahat po ng mga nag-participate sa mga nakapagdala ng bisita, mga nag-soul winning during that time at nakakapag-invite, nagsundo ng mga bisita, lahat ng may partisipasyon sa ating 34th anniversary, congratulations at maraming salamat po sa inyo. Maraming no? salamat kay Sir Randy Dingding. Ayun talaga ang head crew during that time. Oo. Matindi yan. Oo. Kaya it's a great Ma'am blessing. Merdy ng Kill. Yun. Oo. Ma'am Belia Quiñones. Yan. Ma'am Fema Hor. Hoy, hello po, Ma'am Fema Hor. Oo. Ayan, happy watching po. Kasi may nabasa ako dito eh. Sino? Ma'am Judith. Yun, Judith Espanyol. Espanyol. Ayan. Alam mo, ginamit niya na yung napanalunan niya na speaker. Ay, talaga? Oo, nanalo siya eh. Wow. Amen. Ginagamit namin sa good news. Nung dinala, kaya maingay kami. Ay, ganun ba? Oo. Matindi rin. Kanya-kanyang speaker na nga tayo. Kung yan talaga, magkaroon ng children's party during that Oo time. nga. Oo. Pero anyway, ang saya po ito mga kapatid. Yan ang church. Kita mo talaga yung kasiyahan ng simbahan. Di ba? Saka, ni-recognize yung may mga Birthday celebrants ng January. Sino Kaya... ba may birthday ngayon? Katatapos lang ni Beng. Opo, Dingding. ni Ma'am Oo. Beng Dingding. Happy 76th birthday, Ma'am Beng Dingding. Ano ba taon?
Senior pa lang Senior yun. pa lang, sorry. Oo, Kala ko 60. 76. 76. Ma'am Joy Rico, happy watching, Ma'am Joy Rico. Ayan. Dami na nanonood sa atin ngayon, ha? All over the world. Kasi may Ma'am mga ano eh. Winnie Aureliana. Yan, oo. Congratulations din pala sa North Corner na hit po nila yung kanilang goal. Oo. Congratulations North Corner at kay Sir Rudy sa mga nag-participate pa at talagang akalain mo dalawang ano lang yun, no? Dalawang area lang yun pero matitindi yung ginawa nilang pagpapagal. Ayan. Kay John Kilay ko lang eh. Oo. Sakop niya na yung buong Maynila. Oo naman, Oo. matindi. Kumbaga, dinampot na lahat ni Junkie doon sa ano eh. Ayan. Oy, may pinsinend sa akin si Ma'am Aba, oh. Watching, nanonood sila sa TV. Oh. Para at least makita mo, Ma'am. Oh, ayan, oh. Nanonood sila sa TV. Mami Hilda, good Mami morning. Hilda, watching. Oh, nasa malaking screen nila ngayon. Hello po, Mami Hilda. Enjoy watching, ha? Enjoy watching. Yan, kasama si Ma'am. Ano na ako? Magaling na ako. Meron pang konti. May sabit pa. Oo, konti lang yan. Anyway, ano lang yan. Yan. Parang nainitan kasi ako. Yan, sabi po ni Ma'am Belia Quiñones po dito, yes po, super saya ng ating anniversary. Super blessed Aba, po kami. Kung meron pang magsasabi na hindi sila naging masaya, kawawa naman kayo. Yan, oo. Kasi lahat na nagkasayahan. Tapos kayo hindi pa kayo masaya. Oo. Ano pa hinahanap nyo? Yun. Ayan. So far naman, wala naman wala pa nababalitaan doon sa pagkain eh. Nangyari. Pero alam ko lahat nag-enjoy, di Ang ba? tawag nga nila doon eh, marami ang naging Sharon. Ay, oo, mukha. Ay, sa amin, Zelda, ma'am, talagang naubos eh. Ay, Oo, talagang nasulit, kasi sinulit kami talaga. konti lang kami Oo. sa population. Talagang namin. sinulit po nila, mga kapatid. Anyway, talagang yun naman ang gusto ng ating simbahan, ay masulit at talagang maubos yung ating ating handa. Ayan. Ayan, 28 million viewers na pala Oo. tayo. Sir Kami John, million, Ivan, million kami. Hindi kami 1,000. ayan. Naku, may sinasabi si Ma'am Joy Rico dito. Oo. Sir John Kilayko, pwede na ba mag-asawa? 100 na bisita na po eh. Nako, ayan. Wala po tayo na dyan. Depende kung sino mapapangasawa. Ayan, yun talaga. Shout out to Ma'am Edina Lorzano all the way from Bicol. Wow, mga nanonood sa atin. Mindoro, Bicol, Hong Kong. Shout out din kay Sir Ramil Cardona. Cardona. Hello po. Happy watching po sa inyo po. Namimiss ko talaga ang Marvin Fernandez. Oo, no? Hindi na natin siya gano'n nakakapiling dito sa... Baka na ano siya? Baka nag-iba talaga yung schedule, ma'am. Tatingin po ninyo. Oh, ganun. Oo, kasi hindi na po na... Bakit si Ivan nandito? Sir Ivan Monggoso, shout out pala sa inyo. Ma'am Genevieve Gaa, good morning, Yun. ma'am. At sa lahat ng mga PSS students po natin, shout out po sa inyo. Ayan. At sa mga hindi BSIT dyan, mga ACE students, hello po sa inyo dyan. Shout out din sa mga PSS Faculty and staff. faculty and staff. Yes. So, shout out po ninyo class mo. Class Matikas. Oo. Shout out po sa inyo. Shout out din sa unit ko iho ko. Hello. Yun. Oo. BJ Ayan. Son Castro. Yan mo anak, dadating din ang araw mo. Magsasama-sama din tayo. Magsasama-sama rin tayo. Malay mo, makasama na kita dito sa isang upuan na ito. Dito. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Oo. Kaya ipag-pray niyo ang anak ko. Yan, sabi po dito ni Ma'am Linda Quiñones, masaya talaga, lalo na ang kumanta na North Mothers. Ay, oo. Oo. At hindi talaga yung mga North Mothers. Naluma. Nagkatugma-tugma sila, ma'am eh. Naluma. Hindi ko alam kung anong nauna eh. Yung piano ba o yung... Quiñones. Walang sinabi. Wala. Oo. Bakit? Parang ang pakiramdam ko doon sa kanta na yon, malalayo silang lugar. Pero magkakatabi sila. Pero hindi sila nagkakatugma-tugma. Oo. Pero once in a lifetime naman Sabi nga yun. ng ating mahal na pastor, wag daw bibigyan ng mikropono ang hindi nakapag-practice. Pag wala talaga practice, delikado yon. Naabutan eh. Hindi, kasi ganito, tama yung sinabi ni Pastor, na sa Quezon,
Kasi ako nagawi ako doon eh, na-assign ako doon. Ang mga babae doon, Hmm. hindi tagay. Ano? Nandito yung ano tawag doon? Litro yun or what? Basta, yun ang ano doon. Yung basyo ng ano. Yun malalaki. Oo, malalaki Oo. yun. Oo, nakita ko na yun. Lahat ng babae doon, may ganon. Oo. Pero kasi hindi naman ganong nakakalasing talaga yun eh. Aabutin ka ng maghapon bago ka malasing. Pero, kasi masarap yun eh, yung ano tawag doon? Yung ano ng Tuba. tuba. Oo. Yan. Manamis-namis. Oo, matamis. Manamis-namis kasi Aanuhin ka yan. muna sa tamis. Hanggang doon sa ano, Oo. kahit anything na sobra na, Wag na yan. bibigay ka na. Well, anyway, so again, ay salamat po sa Panginoon at muli ay tayo po yung makakapag-aral na naman patungkol sa ating kalusugan, Doc Julie. Oo, kaya today supposedly si Doc Lani. Pag-pray niyo po si Doc Oo. Lani, medyo hindi maganda ang kanyang karamdaman ngayon. Kaya medyo ay according to her, siya ay tinatrangkaso. Oo, talaga naman prone yan sa trangkaso. Alam niyo kung bakit? Araw-araw po naman puro bibig yung inaano niya. Inaayos niya talagang prone talaga siya sa ganyan. Bebangs lang yan. Ay, oo. Kaya Doc Lani, pagaling ka ha, pagaling ka ngayong araw po na ito para sa susunod ay makakasama ka namin ngayong sa discussion po natin. Alright? So sige po. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid sa ating discussion for this morning. At salamat sa Panginoon at meron na tayong mga live viewers po dito na nanonood. At let's all enjoy the program. Maganda po yung tatalakayin ko po para po sa inyo. Alright? Tulad nga ng sinabi namin ni Doc Julie, ay ito pong year po na ito ay tutulungan po namin kayo maging committed na maging healthy kayo. Right? Yan ang ating tema. Be committed or committed to be healthy. Ayan, yan po ang ating tema. Ang ano ko dyan committed tayo to be healthy. Aha. Pero hindi mawawala na humina ang resistensya natin. Yun, totoo yan. Pero paano natin patuloy na palalakasin ang ating immune system, yun po ang mga tinatalakay namin. Yan. Para talagang maging committed ang bawat isa. Yun, oo. Tulad na lang maging nung healthy. isa nating tagapagsalita ngayon. Nilabang ko yon sa oo. Panginoon. Sabi ko, Lord, alisin mo na ako sa IP kung Yan. palagi lang ako magkakasakit. Yun, tama nga Kailangan naman. pagalingin mo na ako. Tingnan Inabot mo. din ng isang Inabot. linggo. Oo. Hindi. Kumbaga pinagpahinga ka lang ng Panginoon. Sabi na, Doc. Tsaka hindi. Ang nakita ko doon, walang nakaalam na may sakit ako. Oo. Naku, parang gano'n. Dito lang yung pag pumuputok-putok. Pero ibig ko sabihin, hindi naman ako nawala sa choir. Yan. Hindi naman Tuloy-tuloy ako pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Oo. Kaya yan ay malaking biyaya po ng Oo, Panginoon. tuloy-tuloy pa rin sa IP. Oo. Napakabuti ng Panginoon. Yan, tama po yan. Kaya yan po isa sa mga tatalakayin po natin ngayong araw po na ito. Alright? Isang pong topic na dapat po nating alamin ngayong umaga pong ito is ways on how we can improve our gut health. Yan. Okay. Kasi Tagalogin mo Tagalogin pala yan. Tagalogin. ang Tagalogin. Yan. Ways to improve our gut health or gut health. Pag sinabi nating gut, yan po yung ating bituka. Alright? Yung kalaman-lamanan po natin or kaloob-looban po natin. Yung tiyan po natin, ibig sabihin. Alright? Ways to improve. Bakit? Bakit natin kinakailangan i-improve yan? Kasi, alam niyo po ba mga kapatid, kahit gaano kasustansya at kahit gaano pang supplement ang iinumin natin, kapag hindi maayos yung gut natin, hindi rin siya ma-absorb kung ano yung dapat na ma-absorb or makuha ng ating pangangatawan. Like for example, ikaw ay gusto mong kumain ng masustansyang pagkain, gusto mo na yung ampalaya. Ayan, like for example, masustansya yung ampalaya. Alright? Pag meron kang problema sa gut, kahit pagano kay sustansya yung ampalaya na yan, pag yan ay hindi maayos yung iyong bituka, hindi rin niya ma-absorb
yung nutrition nung ampalaya. So ganun po yan. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating tatalakayin natin ngayon, matututunan natin on how we can improve our gut health in a natural way. Alright? Kung ano man pwede nating gawin para ma-improve natin yung ating gut health. Okay? Kasi napaka-importante po niyan eh. Napaka-importante na ma-improve natin yan. Kasi, like for example na lang, merong sakit na diverticulitis na tinatawag, Doc Julie. Ano ibig sabihin nun? Inflamed yung mga bituka mo yung bituka mo, inflamed or namamaga. Alright? Yung iyong bituka. So kahit ano mo yan, kain mo yan, magpa-pass out lang agad yan. Yan ang isa sa mga senyales ng ikaw ay merong diverticulitis. Anong mangyayari? Pagkain mo, labas agad. Ano ibig sabihin ng labas? Ikaw ay pumupunta agad sa restroom. Ikaw ay pumupunta agad. Pagkakain, wala pang isang oras, pupunta ka na agad dyan. Yan po ang isa sa mga senyales. Kasi namamaga eh. So, ibig sabihin, just imagine, wala nang time to absorb yung nutrients sa iyong pangangatawan. So, kaya nga sabi ko mga kapatid, kaya nga mapapansin niyo may mga ganong klaseng karamdaman, ang papayat. Walang ganong klaseng laman. Why? Kasi nga, like for example, yung protein na dapat nang ma-absorb, hindi na-absorb. Yung dapat na vitamina na dapat ma-absorb, hindi na nakukuha ng katawan. Kaya nga, mahalaga mga kapatid, na magkaroon at ma-improve natin yung gut health natin or yung bituka po natin. Okay? Isa sa mga pag-aaralan po natin, gut health refers to the balance of microorganisms that live in our digestive tract. Alright? So yan po yan, kasi sa loob ng ating bituka mga kapatid or sa loob ng ating tiyan, meron diyang mga good bacteria at meron din diyang mga bad bacteria na nasa loob. May mga microorganisms po yan. Looking after the health of the gut and maintaining the right balance of this microorganism is vital for physical, mental health, immunity, yung sinasabi ni Doc Julie kanina, and more. So akalain niyo po yun, no? Kaya nga, para ma-maintain natin yung immune system natin na malakas, kasama yung gut. Kasama yung mga microorganisms sa ating digestive tract. So, sabi ko nga, kailangan balanse din. Hindi lang pwedeng lahat ay good bacteria. Hindi lang din naman lahat ay bad bacteria. Kailangan balanse. Alright? So, I hope maliwanag po yan. Ha? And then, this bacteria, yeast, and viruses, of which are trillions, ang dami, no? Trillions, are also called gut microbiome or gut flora. So yan po yan, yung viruses, yung bacteria, sa loob ng ating digestive tract, ay marami po yan. Alright? Marami po yan sa loob ng ating tiyan. Okay? At hindi lang nga sila ganoon ka-active. Pag yan ay naging active, mga kapatid, like for example, yung virus, pag naging active yan, dyan na nagkakaroon ng hindi magandang resulta sa ating pangangatawan. Alright? Many microbes are beneficial for human health. And some are even essential. Others can be harmful, especially when they multiply. Alright? So, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pwedeng bad bacteria lang, hindi rin pwedeng good bacteria lang, kailangan balanse sila sa loob. Alright? Nauunawaan niyo po ba yon? So, pinapakita ko lang mga kapatid kung gaano kahalaga yung gut flora or yung gut microbiome natin sa ating digestive tract. Okay? So, tatalakayin po natin. Ngayon, paano natin mai-improve yan? Number one is, Number one is what? Take probiotics and eat fermented foods. Yan. So, probiotics ang dapat po nating kainin or inumin.
Bakit? To boost the beneficial bacteria or probiotics in the gut. Some people choose to take probiotic supplements. Narinig nyo na po yan, sinisigurado ko po sa inyo. May mga naririnig na kayo na pre-bio, pro-bio, na mga food supplement. Pero sabi ko nga po sa inyo, meron din naman mga pagkain na probiotic. Alright? So taking probiotics can support a healthy gut microbiome, and that may prevent gut inflammation and other intestinal problem. Tulad nga ng sabi ko po kanina, once you have intestinal problem, you have a difficulty in absorbing what? Yung food na kinakain po natin. Uulitin ko po, pag meron kang inflammation sa iyong digestive tract, meron kang intestinal problem sa tiyan mo, mahihirapan ma-absorb yung alin? Yung pagkain na kinakain po natin. Kaya nga, by taking probiotics and eating fermented food, tutulong po sila para mas lalong ma-absorb yung kinakain po natin. So I hope nakuha niyo po yun. Kaya nga mahalaga. Ano po ba yung mga fermented food, Doc Julie, na naiisip mo, Doc? Like mga ano yan yung mga kimchi. Yan. Fermented food po yan mga yan, yung kimchi. Yung mga, yung pickles. Atsara. Yeah, atsara. Yan. Yung mga fermented po na yan. So those are, mayaman po yan saan? Sa probiotics. Alright? At ano pa? Ano pa yung mga pwede natin gawin? Eat prebiotic fiber. Alright? Eat prebiotic fiber. Ano pa itong mga to? Probiotics on non-digestible carbohydrates called prebiotics. This process encourages beneficial bacteria to multiply in the gut. So yung prebiotic naman po mga kapatid ay nag-encourage para alin? Mag-multiply yung mga good bacteria sa ating tiyan. And these prebiotics may help probiotics become more tolerant to certain environmental conditions including pH and temperature changes. Ayan. So, mapapansin po niyo dito sa ating tinatalakay, mga kapatid, pre-bio and probiotics ay napakahalaga, lalong-lalo na sa ating bituka. Alright? Kaya nga, huwag ninyong mamalitin. If you have budget talaga, no, Doc Julie, kung meron talaga kayong mga budget at gusto niyo bumili ng supplement, alright, mas maganda mga kapatid na magkaroon po kayo ng pre-bio at probiotic na mga supplements. Kasi nga, tutulong siya sa pag-digest. Ito rin po yan mga kapatid, para rin naman sa mga senior citizen. Alright, na nakikinig po sa akin ngayon. Pag ikaw po kasi ay dumarating na si pagkaka-senior citizen po ninyo, yung pag-digest ng pagkain, hindi na rin ganun kaayos. Humihina. Humihina din. Hindi na siyempre, tulad nung dati na pag kumain ka, mabilis pang ma-digest, ganyan. Hindi na. No, hindi na ganun kaano. Kaya nga, I strongly suggest yung pre and probiotic para po sa inyo. Bakit? Tutulong kasi yan na mag-absorb ng kinakain po ninyo para lalo pa rin kayong lumakas. Naunawaan niyo po ba yun? Kasi nga, tulad nga ng sabi ko kanina, kahit anong sustansya ng pagkain, pag hindi maayos yung digestion, baliwala. Walang mangyayari, mga kapatid. Kaya nga, magandang mabigyang pansin nyo po itong pre and probiotics po natin na ito. Alright, ano pa yung mga prebiotic fiber po na ito? Akalain nyo po, banana. Simpleng saging lamang po mga kapatid. Kaya nga, di ba, laging dapat nasa hapagkainan nyo itong banana po na ito. At very price-friendly po itong banana. O ano pang meron? Huwag na yung mga iba dyan, mga kapatid, na iba hindi na natin alam. Bawang. Bawang, garlic, onions. Yung mga asparagus, mahal na yan . Pero yung banana, garlic, onion, naku po, ay talagang araw-araw naman natin po yan na isasali sa ating hapagkainan. Those are prebiotics, prebiotic food or prebiotic fiber. Yung banana na nga lang just imagine, araw-araw kakain ka ng banana. Di nagkakaroon ka na ng pre-bio sa inyo pong sa inyo pong pangangatawan.
So, yan po yung kagandahan po niyan. Kaya para mas lalong gumanda yung pag-digest ng pagkain po ninyo. Alright? And then, another thing is, sabi dito, eat less sugar and sweeteners. Yan, mga kapatid. Ayan na, tulad yan, mamaya may ice cream. Eat less, kaya nga less nga, Ma'am Doc Julie. Pwede naman, pero hindi nga lang ganun kadami. Less sugar and sweeteners. Bakit? Eating a lot of sugar or artificial sweeteners may cause gut dysbiosis. Ano ibig sabihin nun? Which is an imbalance of gut microbes. Ano bang sabi ko kanina? Dapat balanse sila. Dapat balance yung good and bad bacteria. Pag kumain ka ng more sugar, nagkakaroon ng sinasabing dysbiosis, which is nagiging imbalance yung microbes sa ating gut. Imbis na balanse, hindi nagiging balance. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng dysbiosis. Kaya nga, anong nagkukos nun? Too much sweets. Too much sugar sa ating pangangatawan. Kaya nga, use of artificial sweeteners can negatively impact blood glucose levels due to their effects on gut flora. This means that artificial sweeteners may increase blood sugar despite not actually being a sugar. Naku po, nakakatakot po ito, mga kapatid, no? Nadadaya. Nadadaya talaga, Doc Julie. Kaya nga, yung sinasabi nating mga artificial sweeteners po na yan, naku, mag-double check po kayo. Kaya nga, totoo yung sinasabi ni Ma'am Ces Ramos, yung mga nagsasabi na zero sugar, Doc Julie, Huwag kayong maniniwala. huwag talaga kayong maniniwala po doon. Wala nga silang sugar, pero may Artificial sugar, which is very bad sa ating pangangatawan. Nakita nyo naman po dito, ayon po sa very bad sa ating gut. Lalo na yung sinasabi lang, zero sugar drinks po na yan. Kasi anong nilagay? Ito lagi nyo pong tatandaan, nabanggit ko na rin po ito last time, di ba? Na kapag ang sugar, ang purpose po niyan ay pampatamis. Alright? So pag tinanggal mo, pag sinabing zero sugar, dapat hindi matamis yung iinumin. Dapat walang lasa. Kasi zero sugar eh. Pero pag yung zero sugar at ininom mo matamis pa rin, merong sugar. Hindi nga lang yung sugar na madalas nating ginagamit. Totoo naman po yun. Totoo po na zero sugar talaga yon. Hindi po nagsisinungaling yung produkto. Baka sabihin po niyo, ay, nagsisinungaling pala yung produkto po na yan. No, hindi sila nagsisinungaling. Talagang tinanggal nila yung sugar. Pero pinalitan nila ng artificial sugar. Artificial sweetener. Yung sugar talaga na sugar, inalis po nila yon. Pero meron po silang pamalit para mas maganda pa rin yung lasa. Naunawaan niyo po yun? Kasi for sure, pag walang lasa yon, hindi niyo po bibilin. Malamang magtubig na lang po kayo. 'Di ba? Ganun naman po yon. Hindi niyo na siya bibilin. Kaya nga, ang ginawa nila, pinalitan nila yung sugar para maging kaaya-aya sa inyong paningin na alright, bilhin natin kasi zero sugar. Maganda to kasi kinasabi ng doktor, kailangan ko magbawas ng sugar. Alright, zero sugar naman ito. So, doon na nangyayari, mga kapatid. Pero, let me remind you that there is an artificial sugar that was added doon sa produkto po na yon. So, I hope nakuha niyo po yan. Kaya nga tinutulungan ko po kayo, mga kapatid, na maging healthy ngayong topic po natin na ito. Maging wise sa pagpili ng mga iniinom at kinakain po natin. Okay? And then, ano pa? Isa sa mga para ma-improve natin yung gut health natin, reduce stress. Nakaka-apekto pala yung stress. Totoo po yan, Doc Julie. Managing stress is important for many aspects of health, including gut health. Ano yung mga stressors na yon? Ano yung mga sinasabi nating stressors na yon? Psychological stress, environmental stress,
extreme heat and cold, noise, sleep deprivation, disrupt of circadian rhythm. Alright? So those are stressors na pwedeng makaapekto sa inyo pong gut health. Akalain niyo po yun, no? A psychological stress. Kaya minsan, anong ginagawa ng iba? Pag stress, kakain ng kakain. Anong ginagawa ng iba? Pag stress, sweets ng sweets. Pag stress, ang iniinom, puro mga matatamis, puro mga milk tea, mga kung ano-ano mga sweeteners yan. All of those, di ba mga kapatid, ay naapektuhan talaga. Pag environmental stress din naman, same thing din. Nakuha po ninyo. Kaya magandang ma-reduce natin yung stress level po natin. Because it will definitely affect your gut health. Paano natin ma-reduce yung ating Some stress management techniques include what? Meditation. Deep breathing exercises. Alright? And progressive muscle relaxation. At higit sa lahat, yung pag-e-exercise. Exercise regularly. Ito pa. Talo na tayo dito, Doc Julie. Sleep well. Ayan. And eating a healthful diet can also reduce stress levels. Nakukuha niyo po ba ito mga kapatid? Kaya nga, importante mag-ehersisyo. Pag dumating yung stress po ninyo na yan, deep breathing exercise, meditation, mga kapatid. At higit sa lahat, minsan, sabi ko nga, while you are meditating, habang kayo ay nag-iisa, makinig ng preaching. Di ba? Yan laging sinasuggest ng ating mahal na pastor para mabawasan. Wala nang ibang makakapagbawas ng stress po natin kapag na-encourage po tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Pag ikaw ay nakikinig, makinig ka nga lang ng mga Christ uplifting music, talagang marireduce na yung stress mo eh. Lalo na yung kinanta natin. Oo. Nung choir. Sunday. Oo. Ilang beses ko Ilang pang beses inulit. ko inuulit-ulit Parehas yun. pala tayo, Doc Julie. Which is nawala ang stress Oh, ko. di ba? Kasi bakit? Pinapakilala doon yung Diyos eh. Meron tayong Diyos na tagapagligtas, meron tayong omnipotent God, omnipresent God, wonderful God. Di ba? So, kung meron ka mang stress na naiisip, alright, maisip mo lang na may Diyos, tanggal na agad. Di ba? Kaya nga, yan yung isa sa mga dapat nating gawin, mga kapatid, on how we can reduce stress. Kasi bakit? Kapag ikaw ay stress sa iyong buhay, sabi ko nga, it can affect your gut health. Maaapektuhan ang iyong pag-digest ng pagkain. Minsan mapapansin mo, pag stress ka, parang hindi ka natutunawan. Di ba? Kain ka ng kain, hindi ka natutunawan. Nagiging bloated ka. Parang ang laki-laki ng tiyan mo na hindi malaman na parang kumbaga kumain ka na pero parang hindi ka natutunawan. Ganun po 'yun. Kaya nga bakit? Bunga 'yun ng stress, psychological stress. Kaya nga yung mga sinabi po namin na mga kapamaraanan para ma-manage ninyo yung stress ninyo, very simple lang 'yan mga kapatid, no? Kaya gawin lamang po ninyo yung mga sinasabi po namin po na ito sa inyo. Okay? And then another thing is avoid taking antibiotics unnecessarily. Nako, mahalaga ito mga kapatid. Minsan kasi ang mga tao dumedepende na lang sa antibiotic agad-agaran. No? Kaya nga lalong-lalo na ito rin naman po, kapag hindi nireseta ng doktor, huwag kayong basta-basta iinom ng antibiotic. Kasi ang pinaka matinding mangyayari po sa inyo yan is yung may sinasabi dito na antibiotic resistant na kayo. Alin po yun? Pag nasanay na kayo sa isang antibiotic, like for example, sanay ka na sa amoxicillin. Pag uminom ka nun, 7 days, meron ka pa ring ubo. Meron ka pa ring, hindi pa rin gumagaling yung pamamagaan ng kamay mo, yung nana, hindi pa rin Bakit?
Kasi hindi na umeepekto yung amoxicillin sa'yo. So ano nang gagawin doktor, Doc Julie? Tataasan niya na. Ibang antibiotic na ang ibibigay sa'yo. So nakikita niyo po ba yun? Kaya nga avoid taking antibiotics because pag uminom tayo ng antibiotics, mga kapatid, naapektuhan din yung sa loob ng ating tiyan. Sabi nga dito, although it is often necessary to take antibiotics to combat bacterial infection, take note of this, overuse is a significant public health concern that can lead to what? Antibiotic resistant. Mahirap mga kapatid pag dumating sa punto na wala ng antibiotic na pwede sa'yo. Hindi na tumatalab. Wala na, hindi na tumatalab. Wala nang oral na antibiotic na tatalab sa'yo. Ano nang gagawin? Hospital ka na agad. Akalain mo, no? Simpleng simpleng ubo lang, kinakailangan mo ng i-hospital. Bakit? Kasi kapag uminom ka ng antibiotic, hindi na umepekto eh. Sanay na. Sanay na yung katawan mo. Kaya nga wag sanang dumating sa punto po ng ganun. Kaya wag na wag masasanay. Wag na wag masasanay na uminom ng mga antibiotics basta-basta lamang. Alright? Antibiotics are also damaging to the gut, microbiota, and immunity. With some research, sabi nga, reporting that 6 months after their use, the gut still lacks several species of beneficial bacteria. Grabe. Naapektuhan. Doc Julie. Oo. Pag nag 7 days ka ng antibiotic, 6 months pa makaka-recover yung gut mo para magkaroon ng mag-regenerate ulit siya. Mag-normalize ulit yung level. Tatandaan po ninyo, sinabi ko kanina sa introduction po natin, dapat balanse sila. Pero pag umiinom ka na ng antibiotic, nadadamage. Nagkakaroon ng hindi balance sa loob ng iyo pong tiyan. Kaya nga mapapansin ninyo, one of the side effect of antibiotic, constipation. One of the major side effect of antibiotics is what? Constipation or diarrhea. Ayan, di ba? Either of the two. Both of that. One of the major side effects of antibiotic, it's either magdudumi ka or magiging constipated ka. Bakit? Hindi kasi nagiging balanse yung gut mo. Kaya nga, kahit nga afternoon, parang nagdudumi ka pa din eh. Di ba? Why? It is because 6 months pa bago makarecover ng tuluyan. Grabe, no? Grabe, Doc Julian, tagal. Pero mo, trillion eh. Oo. Oo. Kaya nga, mga kapatid, no? Kaya nga, sabi po dito ni Ma'am Josephine Negado eh, yes, true. Amen, sir. Ako po, hindi po ako umiinom ng gamot. Tubig ng tubig, gagaling na ako agad. O, akalain mo kasi minsan yung iba, parang, boom, yan agad eh. Wala naman akong against sa mga ganyan, no? Kinakailangan, sabi nga dito kanina eh, kinakailangan talaga ng antibiotic. Pero dun dapat sa nangangailangan talaga. Alright? Ako rin po, ma'am, kami po dito sa province, di kami mahilig sa gamot synthetic, kaya umiinom na lang kami ng mga herbal, mga dahon-dahon po dito. Yan, wala pong problema sa mga yan, mga kapatid. Hindi naman din ako against sa antibiotic na synthetic. Ang sinasabi po namin dito is yung unnecessary use ng mga antibiotics. Yung hindi naman na dapat i-antibiotic, ina-antibiotica na natin agad. Kaya nga, mahirap po yan, mga kapatid, no? Malaking epekto po yan sa inyo pong sa gut po natin. Alright? I hope maliwanag po yan, ha? Hindi ko po kayo dinidiscourage na huwag kayo mag-antibiotic or no, hindi. Kumbaga, kapag kailangan, go. Walang problema po yan. Kailangan magaling eh. Masugpo agad yung bacteria. Alright? Pero yung unnecessarily naman, wag agad iinom-inom ng ganyan. Lalong-lalo na kapag hindi nireseta ng doktor. It's a big no-no. Certification talaga. Self-medication. Wag magse-self-medicate. Alright? Hindi po ba nakakasira sa bituka ang antibiotic? Hindi naman po, sir.
hindi po nakakasira ng bituka ang antibiotic. Hindi po. Kailangan po yan. Lalong-lalo na pag meron talagang bakterya na pumasok sa ating pangangatawan, we really need ng antibiotic. Yung sinasabi po dito ni Ma'am Marie Chris Marciano na nag-herbal po sila, maganda po yan, wala pong problema. Pero sa agarang resulta, like for example, ganito po yan. Bibigyan ko po kayo ng magandang example. Like for example, pneumonia. Ayan. Hindi mo na pwedeng basta-basta dahon-dahon yan. Hindi mo na pwedeng anuhin yan na inom-inom lang ng tubig. Kasi bakit? Kapag ang pneumonia po, tubig sa baga. Yung bakterya nandun sa baga na nagkakaroon, ang ginagawa po niyan na nagkakaroon po ng tubig sa baga. Ayaw na nga uminom ng tubig diyan minsan eh. Kasi para siyang nalulunod. Yan ang feeling ng may pneumonia. So ano minsan ginagawa pag severe na, pag yung ang pneumonia ay umaabot na hanggang dito sa parang ano niya na, ang hinga niya na parang ganun na lang yung konting hinga na lang siya. Ano nang ginagawa niyan? Binubutasan na po dito para lang lumabas yung tubig. Ganun po yan, ganun katindi po ang pneumonia. Kaya hindi mo na agad siya sasabihin natin na dahon-dahon or painumin natin na no, hindi na po yun. Ano na pong gagawin? Alright, antibiotic na agad. Bakit? Para sugpuin niya na agad yung yung bakterya na pumasok doon sa ating lungs. Para hindi naman mag-produce ng tubig yung ating lungs. So naunawaan niyo po yun. Kumbaga, pag sinabi nating antibiotic, agaran susugpuin niya agad. Pero yung mga herbal, hindi kasi agad susugpuin niya agad yun eh. It takes a lot of herbal para talagang masugpo niya yun. Hindi ko sinasabing hindi niya susugpuin yun, yung herbal, hindi. Hindi ko po sinasabi yun. Susugpuin niya po yun, pero hindi nga lang agad-agad. Alright? So I hope naunawaan niyo po yun, ha? So, dito muna natin tatapusin yung ating discussion, Doc Julie, para at least next time ay meron pa tayong pwedeng matalakay ngayong next time na ako po yung makapag-discuss po para po sa inyo. Alright? So I hope naunawaan niyo po yan, ha? Naunawaan niyo po yung dinidiscuss ko po para po sa inyo para ma-improve po natin yung gut po natin. Again, gut is very important to absorb the food that we intake. Alright? So, I hope maliwanag po yung dinidiscuss ko po sa inyo, mga kapatid. Sige po, Doc Julie. Maraming salamat, Sir Conrad. At ang gusto ko lang dyan, napakaganda ng topic kasi magsisimula muna sa gut eh. Opo. At pagka hindi nga maganda ang gut natin, dyan ang magkakaroon ng mga komplikasyon. Pupunta na yan sa kidney, pupunta na yan sa kung saan-saan na organs. Kaya, napakaganda kung ang gut pa lang natin healthy na siya. Yeah, opo. Oo, normal maganda ang daloy ng ating mga kinakain. Kaya maraming salamat at yung naman mga supplement, okay lang din yan. Yes. Pampaano yan, pandagdag. Pero pag talagang meron na talagang iba na, hindi na balanse ang mga microflora doon sa gut, yan na doon kailangan na natin ng antibiotics. Yes. Which is binigay ng doktor. Depende rin kasi yan. Baka nga, na kayo yung resistant na kayo doon sa certain antibiotics. Kaya kailangan merong advice ng doktor. Yeah. Yun lang po, maraming salamat at subaybayan pa rin nyo yan kasi hindi lang natapos eh. Opo. Hindi kasi po. Meron pa po. marami Meron pa yan. pa. Mahaba pa yan. Yeah, meron kasi, nandun pa lang tayo sa... Pang-5 pa lang yata to, Doc eh. Oo. Okay, maraming po salamat. Alright, so I hope maliwanag po yung mga pinag-uusapan po natin. God is very important, mga kapatid, no? Kaya nga, kahit anong gulay nakakainin mo, kahit healthy pa yan, mga kapatid, kung hindi maayos yung gut natin, pag hindi natin naayusin yung pag-intake natin ng mga pagkain, mawawalan po ng saysay po yan, no? Kaya we need to take care of kaya nga, di ba may commercial nun, okay ka ba, Chan?
Di ba? May commercial nun dati. Okay ka ba, Chan? Oh, kasi lahat lahat ng papasok mo, kung gusto mong lumakas yung immune system mo, ano gagawin mo? Iinom ka, kakain ka ng citrus food. Di ba? Kain ka ng mga kalamansi, inom ka ng mga kalamansi juice, inom ka ng mga oranges, ganyan. Lahat, iinumin mo yan para gumanda yung immune system mo. Pero, tanong, maayos ba? Okay ka ba, Chan? Okay ka ba, Chan? Kung hindi okay yung Chan, hindi rin ma-absorb. Kaya nga, weak pa rin yung immune system. Magtataka ka. Magtataka ka. Bakit lagi pa rin ako may ubo? Lagi pa rin ako may sipon. Lagi sinisipon. Di ba? Pero, kaya nagkakaganon, it is because hindi maayos yung Chan. Alright? Kaya ayusin dapat yung ating Chan. Kaya shoutout kay Sir Dan. Sir Dan. Ay, ako. Kaya shoutout kay Sir Dan Ramos. At ano ko dito yung pre-bio, pro-bio mo. Tulad yan, ni Direk. Ayan, pampaayos talaga ng tiyan yan. Well, anyway, so again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Mamaya, i-air na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Maganda po yung mga tinatalakay dyan. Week starter din po ng The Baptist Lunch. Kaya maganda mag-tune in po kayo dyan. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.